Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito mga DDS vlogger. Ayan si Atty. Regal Oliva. Kung ano-ano na lang na ginagamit na dahilan para lang kontrahin yung impeachment laban kay Sara Duterte. Pati yung pagbagsak ng value ng peso against the dollar, ginamit ng justification. Di ba, mga kababayan, ganun ka desperado ang kampo ng mga Duterte. Kung ano-ano na issue ginagamit para lang i-discourage yung impeachment trial laban kay Sara. At manatiling misteryo si Mary Grace Piatos. Ano naman kinalaman ng pagbagsak ng value ng peso laban sa dolyar para itigil ang impeachment? Di ba po? Talaga itong mga DDS vlogger. US dollar. 1 US dollar equals 60 pesos and 10 centavos. Tapos, impeachment pa din ang nasa utak ng Kongreso. Gago lang. Di ba? Nakakuha ng rason para batikusin yung impeachment ni Sara Duterte. Ginamit pati yung pagbagsak ng value ng peso. Talaga itong mga DDS influencer po. Yan sabi dito, Lawyer Attorney Regal Oliva talk to social media to criticize the House of Representatives for prioritizing the impeachment of Vice President Sara Duterte over the country's worsening economic state, highlighting the Philippine pesos drop to 60 pesos and 10 centavos per US dollar. Oliva questioned the lawmakers' focus, posting $1 equals 60 pesos and 10 centavos. Tapos impeachment pa din ang nasa utak ng Kongreso. Gago lang. The statement comes as the House Committee on Justice continues its mini trial on several impeachment complaints against the Vice President, even as rising inflation and a record low peso hit Filipino consumers. Oliva, a known supporter of the Vice President, suggested that the government should focus on stabilizing the economy rather than pursuing political ouster moves. For your information, walang dahilan para itigil ang impeachment para kay Sara Duterte dahil lang sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbagsak ng presyo ng value ng peso laban sa dolyar dahil sa giyera sa Middle East. Unang-una, may intervention ang ginagawa yung ating gobyerno dito sa inflation. At saka, sa pagbagsak ng value ng peso against the dollar, ang intervention ay sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi sa Congress. Kanya-kanya pong trabaho ang bawat sangay ng gobyerno. At yung Congress, may mandato sila na papanagutin ang pagluskay ni Sara. May reklamo Halangan man yung complaints na final, mga kababayan kay Sara Duterte, ng mga complainants at legit man ang reklamo. Yung pagbanta sa ating Pangulo, tapos paglustay ng pondo ng gobyerno. Ititigil na yung accountability dahil nagbagsak yung value ng peso sa 60 pesos and 10 centavos. Hindi po pwedeng gawin na escape sa accountability. May mga personalities na nakatuka sa trabaho. Ginagawa ninyong palusot. Kesyo bumagsak na sa 60 pesos yung value ng peso against the dollar, tigil na yung impeachment. Ano kayo, siniswerte?
Hayaan natin magtrabaho yung Bangko Sentral ng Pilipinas kasi yun naman talaga yung mandato nila mag-intervene sa ganitong mga problema sa economy. Hayaan natin yung mga economist ang gumawa ng aksyon. At yung executive department, hindi man nagpapabaya yung ating Pangulong Bongbong. Yung Kongreso may sarili man na trabaho, may sarili din na mandato. At parte niyan yung aksyonan, yung impeachment complaint. Because that is a constitutional man. Abogado ka. Di ba? Alam na alam mo yan. Yun ang trabaho ng Congress. At sa Congress, kanya-kanya din sila. May mga ekonomista dyan. Nag-iisip na rin yung mga ekonomista sa Congress ng mga intervention na pwede nilang itulong. Pero ito, Committee on Justice ito. May separadong mandato itong Committee on Justice. Hindi man ito mga ekonomista. Mga abogado na tulad mo. Wala silang kinalaman at wala silang alam sa economy. Di ba? Iba man ang expertise ni Jinky Luistro. Di ba pang mga members ng Justice Committee? Kumbaga sa Congress, may finance din doon. Di ba? In ways and means. Siguradong may mga iniisip na silang intervention. But meantime, gumagalaw na rin yung ating Pangulo at mismong yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Gumagawa lang kayo ng palusot para i-shield si Sara Duterte sa pananagutan. Lahat na lang ginagamit ninyo para hindi mapanagot si Sara Duterte. More na dapat siyang mapanagot. Kasi ang involved dito, mga kababayan, yung pondo ng bayan na dapat magamit sana sa ibang mga importanteng bagay. Imagine, yung mga pinagkagastosan, puro chichirya. Naitulong na sana yon, mga kababayan, ay dagdag sa mga ayuda para sa ating mga mamamayang Pilipino na nangailangan ngayon. Napunta lahat sa chichirya. At imagine yung safe house lang. 1 million safe house. Yung isang rininta ni Sara, 250,000 per night. Di ba? Kung ano-ano mga palusot ang ginagamit ninyo para lang hindi mapanagot si Sara Duterte. Ito sabi dito sa balita ng Rappler. In this economy, the peso is now at 60 pesos to the dollar. Now what? Sabi ni Dr. J.C. Punong Bayan, Assistant Professor at the UP School of Economics, may winners, may losers. Sa weakening peso, a weaker peso is not automatically bad news for everyone, anya. In principle, it helps our exporters. When the peso depreciates, Philippine goods and services become cheaper in the eyes of foreign buyers. The IT, PBM sector, which earns in dollars, benefits overseas Filipino workers sending money home. See, the remittances stretch further in peso terms. May talo, may sa economy, ganun talaga. Sa economics, may talo, may panalo. Yung mga exporters, panalo. Yung mga OFWs, panalo din kasi dollar yung sweldo. O, di ba? Mataas yung value ng dollar. At saka mga kababayan, kinausap na rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi siyempre, dependent tayo sa mga imports. Kaya comes now the inflation. Kinausap na din ng ating Pangulo na at least niya sa loob ng 2 months, i-maintain pa rin yung presyo ng mga bilihin. Kasi siyempre, na-produce na rin yon sa mababang inputs na binili ng mga manufacturers.
So, in 2 months' time, mga kababayan, kausap niya yung mga producers, mga manufacturers. Nag-promise sa ating Pangulo na i-maintain yung presyo. Pero dito sa gasolina, siyempre, tumaas yung presyo sa world market. Hindi natin yon kontrolado. Importante sa atin ngayon, magkaroon tayo ng sufficient supply na hindi tayo mawalan para hindi mag-stop yung operations ng ating sektor ng transportasyon at siyempre yung mga industries. Ginagawa na rin ng paraan ng ating Pangulo negotiating with other countries na hindi apektado nitong giyera sa Middle East. So may mga intervention. Nagsasamantala kayo. Ginagamit ninyo itong issue sa krisis para lang makalusot si Sara. Huwag ganun. Di ba? At ngayon nga mga kababayan, may magandang development sa balita kay Trump. Ito, kalalabas pala na balita. Trump considers ending Iran operations as US eases oil sanctions. Donald Trump said that he was considering winding down military operations against Iran as the United States temporarily eased sanctions on Iranian oil shipments to stem a global supply crisis. Di ba? Yan yung announcement ni Donald Trump. We're getting very close to meeting our objectives as we consider winding down our great military efforts in the Middle East with respect to the terrorist regime of Iran. One, completely degrading Iranian missile capability, launchers, and everything else pertaining to them. Two, destroying Iran's defense industrial base. 3. Eliminating the Navy and Air Force, including anti-aircraft weaponry. 4. Never allowing Iran to get even close to nuclear capability, in always being in a position where the USA can quickly and powerfully react to such situation should it take place. 5. Protecting the highest level our Middle Eastern allies, including Israel, Saudi Arabia, Qatar, the United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, and others. The Hormuz Strait will have to be guarded and policed as necessary by other nations who use it. The United States does not. If asked, we will help these countries in their Hormuz efforts, but it should not be necessary once Iran's threat is eradicated. Importantly, it will be an easy military operation for them. Thank you for your attention to this matter, President Donald Trump. At pag naayos na to, mga kababayan, natapos na yung conflict, babalik sa dati po yung presyo ng petroleum, pati yung value ng peso natin. Tataas uli. Ganon lang yan. Ito, pakinggan natin yung interview ito ng One News. Isang economist, pakinggan natin, economist, para credible. Hindi yung tulad ni Attorney Oliva, abogado. Wala man expertise siya sa economy. Di ba? Dito tayo sa mga expert makinig. Dali lang. What needs to happen for the peso to recover, John? Well, for the peso to recover, since, again, I have to emphasize this one, that what's going on with the peso right now, the depreciation, is not really a speculative attack. It is actually emanating from an external shock, which is not within our control. So, Not within our control. These oil prices. So, once the situation, Hindi kontrolado ng Congress. then we should be able to see some improvements in oil prices and also in our exchange rate. So the weakness of the peso right now is due to certain factors, but do you see it returning back to its 55, 56 level? Well, at this point in time, there is still runway for the peso to go back, and especially when the situation improves. And second, Di ba? when the May PSA pag-asa also intervenes mag-recover. to manage the effects of this depreciation on both importers and exporters. Again,
PSP is in a tough balancing Yes, act that's right. of putting the welfare of importers, Trabaho yan ng OFW BSP. dependent households, Yung and intervention. exporters, so that after this Hindi ng Middle Congress. East conflict, then economic intervention within our control might be able to put back the exchange rate to the 50s level. Ah. That's what I wanted to ask you, no? Intervention, Di ba? Yung intervention po, mula sa ating Bangko Sentral, walang kinalaman dyan yung Justice Panel ng Congress. Di ba? Kumbaga, may legislation na kailangan, may separate na panel na handle yan, yung finance at ways and means ng Kongreso. Hindi yung Justice Panel na ang trabaho, itong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kanya-kanyang nakatukang trabaho po, Attorney Oliva. Ginagamit ninyo yung issue para i-shield si Sara Duterte. Huwag ganon. Diba? Sablay, mga kababayan, itong mga pinagsasabi nitong DDS influencer na si Attorney Oliva. Inuuto mo kami. Kung mo abogado ka, kala ninyo, hindi kami nakaintindi sa economics. Na ang trabaho niyan ay separado sa trabaho ng Justice Panel ng Kongreso. Kanya-kanyang mandato po. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.